bansa pero umuwi sa Pilipinas para maging isang ice cream vendor? Well, kung hindi niyo pa alam yung story ni Kuya Fidel, ilalink namin yan sa description box below. Dahil sa bittersweet na kwento ni Kuya, curious tuloy kami. Ano kaya yung karanasan ng mga ibang tao na hindi naman tugma yung trabaho nila sa kurso na kinuha nila? Well, gaano ba kalala yung problema ng job mismatch dito sa Pilipinas? Be for real. Nakatapos po kayo ng college? Hindi po. Ongoing po. First year kami. Okay. College student ka, diba? So, anong tinatapos mong degree? BS Psychology po. BS Psychology. Apo. Okay, so, nagtrabaho ka na ba? Yes po ngayon. Okay. Ano yung mga iba mo pang gustong i-pursue sana na degree? IT po sana kasi yun po yung pinaka-ano ngayon eh. Technology tayo ngayon eh. Yun yung pinakamataas siya ngayon. So, nakikita mo ba na yung BS Psychology yun yung magiging trabaho mo in the future? Sana po. Pwede pa sabihin mo yun, Asa? Sana po. Kaso, di ko sure kasi di ko naman alam mangyayari eh. Okay. Di ba? 4 years from now, di ba? So, what is your educational attainment? First year college. Anong degree yung tinatapos mo? Bachelor of Elementary Education. Nag-work ka ngayon. So, were you able to work even just for a while in the field that you once studied? Yes. But nakapagtrabaho ka sa teacher? Yes. Okay. So, what made you stop pursuing the field? Financial problem. So, yung current job mo ngayon, naisip mo ba na ganito yung magiging job mo? Hindi po. Ano po natapos? High school lang, fourth year. Ano po sana gusto niyo kuhanin na course? Criminology. Kaso hindi ko na napabarkada. Nakita niyo po ba na magiging ganito yung trabaho niyo? Ay, hindi. Kasi una akong nagmandas nito, tricycle driver ako. Tapos huminto na ako nung pinahinto nila ako. Ano po natapos niyo? Second year college lang. Anong course? Iban po. Bakit po hindi kayo napagtuloy ng sino? Nagka-problema sa pamilya. Sorry. Nagka-problema sa pamilya. Nakapagtrabaho po ba kayo as a seaman? Hindi po. So, nakita niyo po ba before na ganito yung magiging trabaho niyo? Nakapagtapos po kayo college? Hindi. Vocational course na. Ano po kinuha niyo na course? Food and beverage preparation services. Okay. So, naisip niyo po ba na magiging ganito yung trabaho niyo yung nag-aral kayo? Hindi po. Alam mo, na-curious kami sa problema ng job mismatch dito sa Pilipinas. Kasi, alam niyo ba na according to the Philippine Institute of Development Studies, noong 2022, halos 40% ng mga Pilipino ay overqualified para sa trabahong meron sila. At mas nakakaloka pa dyan, 5% more lang ang na-earn nila kapag tinapos nila ang kanilang pag-aaral. Pero, nung nag-ikot kami at in-interview namin ang iba't ibang mga tao na nagtatrabaho, may mas malaking problema na ni-reveal. At ito ang lack of access to higher education. Kita nyo naman na ang madalas na problema nila ay financial problems. Kaya either hindi na sila nakakapagtapos ng college o hindi na talaga pinursue kahit gustuhin man nila. Baka nagtataka kayo, di ba meron tayong free tuition law? Well, tama ka. Meron nga tayong Universal Access to Tertiary Education Act. Pero ironically, hindi ito pro-poor. Noong 2014, 17% of those in public higher education institutions ay ang mga pinakamayaman. And ang pinakamahirap, 12% lang. Matagal nang naoobserbahan ang pattern na ito. Hindi na to bago. Paano nga ba naman? Siyempre, ang mga mayayaman, may access yan sa better na resources tulad ng mga tutor, mas maayos at exclusive na basic education, at ang mga review centers, all of which ay makakatulong upang makapaghanda sa mga college entrance exams.
paano ang mga umaasa sa public basic education? Kulang na kulang sila sa resources. Alam mo ba na meron tayong shortage ng 159,000 classrooms dito sa Pilipinas this school year? Try mo ba mag-aral na walang classroom? Ay, malaki pang room for improvement para maresolba ang problema ng inequity at accessibility ng higher education. At upang gawin ito, dapat ayusin din ang basic education dito sa bansa. Think sa free tuition law ha, pero hindi pa ito sapat. You gotta be FFR.